Pilipinas, magandang araw po sa inyo. May mga nakikinig po sa atin, nasan man po kayong panig ng daigdig. Yan, good morning. Chillax lang tayo. Iwas stress tayo dahil si Sara Duterte stress na stress. Galit na galit siya kay PBBM. Napakinggan nyo yung speech nyo, Kakofi. Yung speech niya sa rally ng Duterte kahapon, dyan sa Liwasang Bonifacio. Wala raw kakayahan ang administrasyon. Sabi ni Sara, wala daw kakayahan itong administrasyon ni PBBM sa pagpapatakbo ng bansa. At itong alyansa daw, nakakatawa no? Itong alyansa daw, ito daw po panganib ang dala nitong alyansa. Una, walang kakayahan. Ma'am, tingin ka sa salamin. Si PBBM pa walang kakayahan. Tingnan mo, nababa yung inflation rate, 1.4% na lang. Ang GDP, 5.4. Yung bigas, 20 pesos na lang. Yan pa yung walang kakayahan. Yung sarili mo, tanongin mo, sige, anong ginawa mo? 3 years ka na nakaupo dyan, may nagawa ka ba? O, mga DDS, anong nagawa ni Sara sa loob ng 3 taon? O, wala kayong mabigay, ni kahit isa. Wala na bang nagawa? Wala pang kakayahan itong administrasyon, ha? Si Sara abogado, kaya niya bang ipaliwanag kung paano niya winaldas yung pera? Yung confidential funds? Kaya niya bang ipaliwanag yan? Nako, imposible. Hindi niya magagawa yan. Sige, pakinggan din natin yung parte ng kanyang speech. Ito kasi nasa headline ito ng mga pahayagan eh. Yan o. Halimbawa, dito sa Manila Bulletin. Yan, may headline dito sa Manila Bulletin. VP Sara warns about the dangers. Wow. Panganib, Kakofi ha. Dangers of Alyansa. Rallies voters to go Duterte all the way. Wow. Yan ang sinasabi ni Kitty. Iboto ang tatay. I am just a 21-year-old college student. Pero lumabas siya dahil kinidnap ang tatay niya. Eh di kasuhan mo yung kumidnap. Sino yung kumidnap? Vice President Sara Duterte blasted President Marcos's alyansa para sa bagong Pilipinas, calling it a dangerous alliance meant to enslave Filipinos and bring the country back to narco-politics. Aba, antindi. Aba, antindi. Eh yung Duterte mo, inassess mo yung Duterte mo. Ano magagawa sa bansa niyan? Oh, si Bato, inassess mo si Bato. Oh, baka mag-tukhang version 2.0 na naman yan. Tapos, ito pupulaan mo, alyansa. Di hamak na mas matino naman ang alyansa dito sa Duterte. Mahiya ka naman kay Ben Harabalos. Napakaganda ng credentials, napakaganda ng track record. Tapos sasabihin mo, ito po isang dangerous alliance. Mahiya ka kay Tito Soto. Mahiya ka kay Abby Binay. O kay Lacson. Huwag ka na mahiya kay Camille Villar. O sige, huwag ka na mahiya dyan. Tapos, sasabihin mo, dangerous alliance, itong alyansa. Ganun ba? During the PDP Laban's meeting the Avance at Daliwasang Bonifacio dyan sa Manila kahapon, Duterte did not mince words against the alliance formed by Marcos by putting together a Senate slate from different political parties. Hindi kaya naiinggit lang siya dyan? Hindi kaya naiinggit siya kay PBBM at sa alyansa dahil nagawa niyang pagsarib-sanibin ang iba't ibang mga kandidato from different parties? Kaya niyo ba yan? Yan ang unit team. Nasira lang ang unit team. Sinira nyo lang ng mga DDS. Sinira nyo yung unit team. Pero si PBBM may capacity siya, may kakayahan siya na pagkasunduin ng mga alyansa, ang mga partido and form an alliance. Kaya ni PBBM yan. Yung unit team maganda na sana sabik lang sa kapangyarihan itong mga DDS Takam sa kapangyarihan, hindi makapaghintay. Gusto agad agawin kay PBBM yung presidency. Dahil akala nila weak yung presidente. Nahuli kayo sa balak ninyo Diba? Kung hindi kayo nahuli tuloy-tuloy pa rin kayo dyan Akala kasi nila mahina si PBBM. Kasi sabi ng tatay, sabi ni Digong weak si PBBM. So, siguro, nakita nila, malaking opportunity yan. Weak si PBBM. Sige, ipag-resignin na natin yan. Si Harry Roque, isa din suga pa sa kapangyarihan. O siguro, nagchuchu. Yan sila Vic Rodriguez, nagsama-sama sila. O patalsikin natin, weak naman yan, iaalis yan sa pwesto. Kung baga tingin nila, gullible si PBBM, uto-uto. Na pag may mga taon lumabas, itong mga maisog rally na yan, ay bababa sa pwesto. Si Sara nang upo. Nagkamali kayo ng tansya kay PBBM. In-underestimate ninyo ang presidente. O ngayon, bitter kayo ngayon. O sige, good luck. Sige nga, Sara, kung magaling talaga si Sara, ipanalo mo yung Duterte mo. Plus Amy Marcos and Camille Villar, ipanalo mo yung 12 na yan. Mukhang dalawa lang ang lulusot dyan Mukhang isa o dalawa. Si Bongo, for sure, pasok na yan. Si Bato, I think malaki yung chance din na papasok na yan. Pero kung malakas talaga si Sara, iboboto nyo si Jimmy Bondoc. Iboboto nyo si Philip Salvador. Kung malakas si Sara
Kung talagang solid talaga kayo. Ngayon, ang ginagawa nila, alam na natin to, every election, ganito ang nangyayari. Pinapalabas nila na magkakaroon ng malaking dayaan. Yan. Gaya ang gimmick nila eh. Hinahanda nila ang tao sa posibilidad daw na magkakaroon ng malaking dayaan. Alam mo kung bakit? Nararamdaman nila matatalo sila. At kapag natalo sila, para hindi masakit yung loob nila, palalabasin nila na nagkaroon ng dayaan. Massive daw yung dayaan. Di lusot na naman sila. Sasabihin na naman nila, hindi maganda talaga yung kandidato namin. Gusto talaga ng taong bayan yan. Ang problema, nagkaroon ng dayaan kaya hindi nanalo. Yan ang narrative na ginagawa nila. Kaya sa speech ni Sara, binabanggit niya na yan eh. Na magkakaroon ng dayaan eh. Kaya maging mapagmatsyag daw dahil magkakaroon ng dayaan. Naramdaman mo na walang pag-asa yung iba mong kandidato dyan. Sabi niya, ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa. Wow, paano naging mapanganib yun? Ng isang administrasyong walang kakayahan. Wow, edi wow. Ang tindi ha. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan. Walang kakayahan na ano? Magwaldas ng confidential funds. Yan. Kasi si Sara, may kakayahan. Magwaldas ng salapi ng bayan. Ayan. Magsuhol every buwan, every month sa mga kakonsyaba niya. Tapos babalik na rin ngayon ha. Si PBBM walang kakayahan ha. Wow! Again, ilatag mo yung accomplishments mo, ilatag mo yung resibo mo na meron kang kakayahan. Ano yung kakayahan mo? Murahin ng presidente, manapak ng sheriff, pagbantaan ng buhay ng First Lady ni Martin Romualdez. Oh, yan ba yung kakayahan mo? Administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Wow! Anong ginawa ni Digong? Nataas niya ba yung mahihirap? Napayaman niya ba yung mahihirap? Questionin mo yung tatay mo. Such alliance, Duterte added, will bring the country back to narco-politics as well as to the nightmare of Typhoon Yolanda when Filipinos were abandoned. Talaga ba? Under this administration, may signs ba na pinabayaan ni PBBM yung mga biktima ng sakuna? Uy, magulos dili ka. Tingnan mo yung DSWD. Nung si Erwin Tulfo pa yung nandiyan. Pero in fairness, maganda rin ngayon yung pamamalakad ni Gatchalian sa DSWD. Pagputok ng sakuna, nandiyan si Erwin Tulfo. Kasi utos ni PBBM, pagputok ng sakuna, dapat nandiyan agad yung response. Ipinagpapatuloy ng mga Gatchalian dyan sa DSWD. Tapos sasabihin niya na bumabalik tayo sa nightmare ng Typhoon Yolanda when Filipinos were abandoned. Iniwan, pinabayaan ng mga Pilipino ng panahon ng Yolanda, yan ang gusto niyang palabasin dyan. Ma'am, nasaan ang signs na ginagawa ni PBBM yan, na mangyayari yan under this administration ni PBBM? Parang hindi naman. Parang spekulasyon mo lang yan. Ito ang alyansang muling nais tayong alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan at kapangyarihan. Wow, mga linyahan niya ha? The Vice President instead urged their supporters to use their votes to reject such an alliance and to vote straight the Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP senatorial bets that her father, former President Rodrigo Duterte, has endorsed. So ang sinasabi ngayon ni Sara Duterte, wag niyong iboto si Abalos, iboto niyo si Philip Salvador. Wow! Wag niyong iboto si Abby Binay na napakahusay, iboto niyo si Jimmy Bondoc. O iboto niyo kung sino man yung mga miyembro dyan ng padapa o ng PDP laban. Yung Team Suka. Yan ang gusto niyang palabasin dyan eh. Oh. Vote straight daw. O sige, panlaban niyo si Philip Salvador. Ano magagawa niyan? Nakakaya naman kay Ben Harabalos. Mas gusto ni Sara si Philip Salvador ang manalo kaysa kay Ben Harabalos. Let us show the world that no amount of vote buying and cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretsyo. Dinamay nyo pa yung Diyos. Huwag nang ganun. At magkakaroon daw po ng massive cheating kaya dapat daw mag-ingat. Wow! Aba, matindi. Ang galing talaga ni Sara, oh. Gumawa ng storya. Gumagawa ng storya para hindi masyadong masakit. Kapag hindi sila lumusot sa Magic 12 or ilan lang ang lumusot sa Magic 12,
hindi masakit sa kanila. Kasi meron silang kwento dinaya kasi. Yan naman ang common narrative ng mga Pilipino pag natalo dinaya kasi. So, ready na nila, pina-prime na nila yung taong bayan na magkakaroon ng dayaan. Kaya kung makikita ninyo na wala dyan ang pangalan ni Philip Salvador, nagkaroon ng dayaan. Yan ang gustong palabasin dito ni Sara Duterte. Matindi talaga itong ali na to. Ipaliwanag mo kung paano mo winaldas yung confidential funds. Ipakita mo ano yung accomplishment mo. Wala kaming makitang ginagawa mo. Anong ginawa mo? Sige, isugo mo yung mga DDS vloggers. Ipakita ninyo anong ginawa ni Sara. Kasi kami, pinapakita namin ano yung mga accomplishments ng administrasyon. Ano yung nagagawa ng gobyerno na to ni PBBM sa pagpapaganda ng Pilipinas. Kayo, nasaan? Isa pa, si Sara, sisi ng sisi sa gobyerno, parte naman siya ng gobyerno. Di ba? Anong klaseng tao yan? Pakinggan natin yung parte ng kanyang speech. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. Okay, isa tika. Maraming point First point. Nagkamali tayo ng pagpili ng leader. Yes, ma'am, nagkamali tayo sa'yo. Nagkamali tayo, binoto ka namin. Binoto ko ba siya? O parang binoto ko siya, parang binoto ko si Sara Nagkamali kami doon. Tama yung sinasabi mo. Pinagdudusahan natin yung pagboto natin ng maling leader at ikaw yon yung maling leader na naboto namin. At malaking pagsisisi yan. Bakit ikaw yung binoto? Yan, pinagdudusahan natin yan. Tama ka. Tama yung sinasabi niya. Pinagdudusahan natin yung pagpili ng maling leader gaya ni Sara Duterte na Vice Presidente. Pangalawa, ang sinasabi niya, lantaran daw po yung paglabag sa konstitusyon. Di ma'am, magsampa ka ng kaso. Nilabag pala yung konstitusyon Kasuhan mo yung mga dapat kasuhan sa lumabag sa konstitusyon. Functional ang justice system ngayon. Unlike nung panahon ni Digong, pag nagkaso ka, yayariin ka, tukhangin ka. O ngayon, kasuhan mo kung sinong gusto mong kasuhan na lumabag sa konstitusyon. O, magsampa ka rin sa ICC. Kung gusto mo sa ICC, kung ayaw mo dito sa Pilipinas, takbo ka ng ICC, yan, magkaso ka. Total, sinasabi mo naman lantaran yung paglabag sa konstitusyon. Pangatlo, wala mga sense itong sinasabi ni Sara Ayaw para po mag-public follicle test, hair follicle test, itong si PBBM. Ma'am, yung tatay mo ba pumayag magpa-drug test nung siya presidente? Di ba sabi ni Harry Roque, bakit siya magpapa-drug test? O yan, ibalik ko sa'yo. Bakit siya magpapa-drug test? O kasi, nandudoon pa rin kayo sa fake news ninyo na adik ang presidente at may pulburon video ang presidente na hindi niya mapatunayan na totoo. Fake na yan Marami na nagsabi na fake yan O basag ka lahat sa mga pinagsasabi mo, walang sense. Nakakahiya. Nakakahiya, tas DDS bulag ka pa rin. O sabihin ninyo, sige, ano mga argumento, harapin natin yan, sagutin natin mga pinagsasasabi nyo. O, naniniwala kayo dito kung ganito yung leader nyo, wala rin, mababaw din ang pag-iisip. Nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang ilitisin ng mga dayuhan. Okay, sige. Fourth point. Nagsinungaling sa 20 pesos na bigas. Bakit nagsinungaling? Aber, bakit nagsinungaling? Hindi ba totoo na may 20 pesos na per kilo ng bigas? Ang dami na nakabili Tingnan mo sa newspaper. May mga videos. Tinikman yung bigas. Ipagpapatuloy yan after this election kasi kumuha na exemption sa COMELEC. Paano nagsinungaling dun? Hindi makapaniwala itong si Sara Duterte na kaya pala magbenta ng 20 pesos na per kilo ng bigas. Kasi naniniwala siya, it is not possible. Sabi niya, imposible. Kasi eng-eng ka, imposible sa'yo lahat, di mo gagawa ng paraan. Matalino itong gobyerno Matalino itong administrasyon.
Imposible talaga kung hindi ka magiging creative, hindi ka mag-iisip ng ibang paraan. Nakaisip ang presidente, subsidize. Mali ang pagsubsidiya. Kailan pa naging mali ang pagsubsidiya? Kaya nga nangungulekta ng buwis eh. Ang MRT, very good example yan. Kaya paulit-ulit ako sa example na yan. MRT, LRT. Subsidize ng gobyerno yan, kaya mura yung pamasahe dyan. The same way sa bigas. Sinasubsidize ng gobyerno a portion ng cost, kaya mura yung bigas. Siyempre, limited lang. Priority, yung mga single parents, yung mga solo parents, PWD, senior citizen, indigent, sila yung priority. Kasi sila yung may limited capacity na bumili nitong bigas. Asan ang pagsisinungaling doon? Iniinsist siya, si PBBM nagsisinungaling dyan sa 20 pesos per kilo ng bigas. Nasaan, ma'am? Paliwanag mo. Number 5, kinidnap ang tatay ko. Anong kinidnap? May kinidnap ba na may kasama pang abogado? Kasama pa si Mijaldea? Ganun ba pag nagkidnap? Di ba pag nagkidnap ka, halika rito, kidnap to. O wait lang, isasama ko yung abogado ko. Yan ba yung kidnapping? At sa aeroplano kasi nakay, chartered plane. O, sosyal. Kasuhan mo si Marcos. Kinidnap pala yung tatay mo. Kasuhan mo si Torre. Hindi ka nga nagkaso eh. May kaso na ba si Torre dyan? Wala. Yung pinasa ni Amy Marcos, findings lang ng kanilang investigasyon. Pero wala pang kaso. Findings ng investigasyon at ini-encourage ni Amy Marcos itong ombudsman na imbestigahan. Pero wala pang kaso. Si Sara kumilos, kinasuhan niya, yung kumidnap sa tatay niya. Hindi. Bakit? Walang kakamutin yung kaso nila. Walang kakahinatnanan. Even many, parang mali yung term ko na yun. Napakarami, ang gusto ko sabihin, sorry. Napakaraming mga international lawyers, mga legal expert practitioners nagsasabi legal yung pag-aresto kay Digong. Walang irregularities doon. Legal yung pag-aresto. Tapos si Sara, mga kampo lang nila nagsasabi, no, unconstitutional yan. That was against our constitution, blah, 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 blah. Tapos sasabihin ni Roque, syempre si Roque, panatik yan ni Digong eh. Panatik ni Sara Duterte yan, kahit mali na, susuportahan eh. Tayo nyo kasuhan si Marcos. Magkaso kayo kung totoong matibay yung argumento ninyo para hindi kayo napapahiya. Maraming DDS tumatawa pa dito sa speech ni Sara Duterte. Malinaw na problematic ang kanyang speech. Naku po, good luck sa inyo. Sana manalo kayo. Huwag kakalimutan ha. Huwag kakalimutan. Iboto ang alyansa. Sige, straight all the way. Para mapakita natin, matalo itong Duterte. Number 1, Ben Harabalos. Sure na sure tayo dyan. Number 1, Ben Harabalos. Marami pang mahuhusay dyan sa alyansa. Abi Binay. Kinakampanya ko rin yan si Abi Binay. Napakahusay. Kulang ang alyansa. Andiyan si Mark Gamboa. Yung vlogger. Mark Gamboa. Si Kiko Pangilinan. Yan, ipalit ninyo. Yan, kompleto na yung 12. O, kung gusto nyo palitan si Camille Villar, palitan din ninyo. Wag lang itong PDP. O siya, sige. I-komento. May napipisil na ba kayo dyan? Sino mga napipisil nyo dyan iboto? Ilagay dyan sa ating comment section. At huwag kakalimutan din ang OFW party list. Number 83 po sa balota. Isa lang po ang pwedeng iboto sa party list na nasa likod po yan. Party list number 83. 3 letters lang po yan. OFW. Yan. Hindi rin kayo magsisisi dyan. O siya, sige. Magpapaalam muna ako pansamantala. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow. YouTube, click lang po na subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. And I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.